O eto, gusto nyo pa ng isang panggagalaiti pa para mas mainis, mabwisit, masira ang araw ng mga DDS na yan? O eto pa ho, mga kababayan. Eh di ba nga, unang-una at gustong-gusto nila na masibak si Martin Romualdez sa speaker ng House. Yan ang gusto, inaasam-asam nila, pangarap po nila yan. Mga kababayan, pati sila Bato de la Rosa, nagsisigawan, umalis ka dyan! Kala mo sila naman yung naghalal dito kay Speaker Martin Romualdez. So, umalis ka dyan! Eh, halal ng taong bayan yan. Tapos, inihalal ng mga kongreso yan upang maging House Speaker nila. Ano magagawa ng isang Bato de la Rosa at ng mga DDS block dyan? Senador sila, hindi naman sila kongresista. At eto pa ho, mga kababayan, ang botong natanggap po ni Martin Romualdez para manatili sa pagiging isang speaker, 291. 291. Sa wikang Tagalog, 271 ho. Ilan po ang kabuuan ng mga congressman, sa kongreso? 330. Sa Tagalog, 330. Kung meron ang nakuhang boto at nagtitiwala hanggang ngayon kay Martin Romualdez na 291, ilan na lang po ang matitira para doon? 39 na lang ho, mga kababayan. Ano mararating nun? Merong mga umuugong, may mga bali-balita na kesyo daw magkakaroon ng regodon doon sa Congress para masibak, matanggal si Martin Romualdez. Tinanong naman po yung bagong speaker. Tinanong naman yung bagong spokesperson, mga kababayan. Ano sabi? Nako, yung bumoto para masibak o maalis si Martin Romualdez sa pagka-speaker, wala pang 10, kulang 10. Ano mapapala niyang wala pang 10 na yan? Di ba? Ngayon naman po, alam naman po natin, mga bossing, ang Davao ay baluarte ng mga Duterte. Tama po yung narinig ninyo. Davao lang po, hindi Mindanao. Dahil alam ko marami ang mga kapwa natin Pilipino na naninirahan sa Mindanao ay sawang-sawa din sa mga Duterte, mga bossing, no? At sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon pati ito, sabi ni Congressman Adjong, mga taga Mindanao daw, mga taga Mindanao, tumataas ang suporta kay Romualdez ayon kay Adjong. Di ba, Master Paul TV, shout out sa iyo. Pakisuportahan po ang yung channel ni Maestro Paul TV. I-like, i-subscribe ninyo po, mahusay po 'yan, mga kababayan. Mga taga Mindanao, tumataas ang suporta kay Romualdez ayon kay Adjong. Kanino ho tayo maniniwala? Dito sa mismo taga Mindanao Mga bossing, ano kaya ang mga dahilan? Kailangan pa ba natin paliwanag yan? Nakita nyo naman po, yung sa pangunguna po ni Martin Romualdez, lalo na yung mga Quadcom, yung mga Tricom, yung mga investigasyon, yung mga patas na pag-iimbestiga, lalo na po sa Nakawan po, sa Pondo ng Bayan, lalo na po dito sa mga ghost project. Nung nakita ng mamamayang Pilipino, nako, ganun pala mag-imbestiga sila sa Senado, alang kwenta, kulang-kulang sa pangunguna ni Rodante, 2K, Marcoleta. Hindi po yung basketball sa PlayStation yung tinutukoy ko, yung 2K na pangako ni Marcoleta para doon sa mga kapwa nating Pilipino na kumukonsumo na hindi po aangat o hindi tataas sa 2,000. Pinangakuan ni Marcoleta nung panahon ng eleksyon. Ngayon hindi na masabi-sabi. Ngayon hindi na ma-discuss ni Marcoleta, mga bossing. Nung nakita sa Senado na yung Blue Ribbon Committee ay sa pangunguna pa ni Marcoleta, mas okay pala sa Congress, tingnan mo. Diba? Mas okay sila doon. Kasi lahat nabubuko, lahat nakikita, lahat tinatanong, walang inililiban. Kahit nasabihin mo 2012, 2016, lahat kung merong corruption na ginawa yung mga nakaupo ng 2012, 2016, hahabulin pa din pera ng bayan yung ninakaw Di ba?
Yun yung pagkakaiba at doon na yun ang pinapaniwalaan ko mga bossing. Kaya po may peluka si Marcoleta. Oy, ano ba yan? Si Elizabeth na Pisha naman kasi. Bigla naman si Ma'am Elizabeth papasok ng may peluka si Boy Tukay. Oh. Tuloy. Hindi ho, yan yung pinapaniwalaan ko mga boss chief amo sir kung bakit ang mamamayang Pilipino ay patuloy na nagtitiwala po dito kay Martin Romualdez, mga kababayan. Mga DDS lang naman ho ang mga mainit ang ulo dyan eh. Sabi ho dito, naniniwala si Lanao del Sur, 1st District Representative Sia Alonto Adjong na patuloy na tumataas ang popularidad ni House Speaker Martin Romualdez sa Mindanao base sa resulta ng Okta Research. At meron pa din ho tayo, basahin ko muna to bago tayo tumuloy doon sa isa nating papakitang research. The numbers don't lie. This means that more of our people in Mindanao appreciate what the House and the Speaker Romualdez are doing to improve the lives of the people, mga kababayan. Romualdez, tumaas umano ang suporta sa Mindanao. Ayon kay Congressman Adjong, alisin ko ho ito. Ipapakita ko sa inyo, mga kababayan. Yung isang survey na ibinalita ho, mga bossing. Ayan. Ako, yan talagang yung mga DDS nandoon sa kulela to. Kasama si Quezon. Makita nyo yan? Ang porsyento ng Pangulo, 72%. Gusto nyo pa ba ipaliwanag ko yan? Tingin ko, alam nyo na eh. Di ba? Tingin ko, alam nyo na. Pero dahil po may mga bago dito sa ating channel at siguro ngayon pa lang ho, mga kababayan maririnig, yung mga pabahay, yung mga pagdiskubre doon sa mga korupsyon, yung pangunguna sa pagpunta doon sa mga lugar ng mga flood control, na mga ghost. Si Pangulo ang nangunguna dyan. Paano hindi tataas ang porsyento ng pagtitiwala ng Pilipino dyan? Di ba JJ Bar? Kilala na kita, JJ Bar. Tapos ikinalawahan sinundan ni House Speaker Martin Marcoleta. Kasi kayo kung ano-ano yung mga sinasabi nyo, may mga peluka, tapos yung anak ni Marcoleta, sabi ni Mimi de Guzman, pati yung anak ni Marcoleta, nakapeluka din, boss. Bakit yan ba yung mga pinag-uusapan natin, yung peluka nila? Martin Romualdez, pangalawa, 62%. 58%, pababaho, yung ating vice-presidente. Explain ko pa din ba to? Napakasimple. Ikaw ba naman vice-presidente ka, bumiyahe ka ng bumiyahe araw-araw. 'Di ba? Laging wala ka sa bansa. Ano expect mo na makikita ng taong bayan? Di simple lang mga bossing. Napakasimple lang Naku, puro lakwatsa lang 'yan. Ayoko diyan. Yun ang magiging reflection ng survey, mga kababayan. Number 53. 53%. Sabi ni Erotica Gun, bro, wag mo na itapik si Jinggoy. Nakakasuka. Naku po, hindi ho pwede. Pagagalitan tayo ni YouTube kasi yan yung titulo natin at yan yung mismong thumbnail natin. So, kailangan ang live natin merong Jinggoy. Tuloy. 53% pababa. Sino po? Si Cheese, mga bossing. Kailangan ko pa din ba explain yan? Punta na lang kayo, balikan nyo na lang, alalahanin nyo na lang kung ano yung ginawa nila doon sa konstitusyon ng Pilipinas sa pangunguna ni Chis Escudero nung siya ay Senate President pa. Forthwith, yun lang ang isipin nyo. Kaya wala. Tamlay ang taong bayan sa kanila. Di ba? At eto, yung dalawa, Presidente, 72%. Yung House Speaker, 62% naman mga bossing. Alisin ko na.